Hello mga kaibigan! For our today's episode, ang aking everyday life as an ECA supply sa YMCA, Toronto. So everyday, nagko-commute po ako going to work, about 3 hours po, back and forth. Dito sa Toronto, meron pong bus pass which is $126 per month. So, unlimited rides na po yun. Para sa akin, hindi ganun kalayo yung aking travel. So, swabing-swabe lang. Dahil nagsisimula pa lang kami, wala pa kaming kotse, kaya commute-commute muna. Lakad dito, lakad dyan, o kaya bus or train, which is actually very accessible dito sa Toronto. Ayan, ito nga pala yung aking center. St. Francis de Sales. Matatagpon po siya sa Jane and Finch. Hi guys! Kakatapos lang ng lunch ko. Meron akong time para makapag-video. Ngayon po ay nandito ako sa St. Francis de Sales. And I'm an ECA for YMCA. And it's been about 2 to 3 months na ako nag-work sa YMCA as a supply early childhood educator. So actually, ang work ko dito, medyo madami. Pero hindi naman sobrang hirap, kagaya ng mga teacher dyan sa Pinas. So within my 2 to 3 months of working with the YMCA, I almost handled all the ages, from infant, toddler, preschool, and school agers. So ngayon, andito ako sa St. Francis de Sales. Ang hinahawakan ko most of the time is school agers. So ngayon, wala yung mga school agers. At ang binigay sa akin task is to help and assist the preschool RECEs. Bago ako naging ECA or Early Childhood Assistant, sa Tim Hortons ako nag-work. So, natatakot noon ako mag-apply as an educator dito kasi especially ang kinukuha ko is ECE or Early Childhood Education. Medyo nag-worry ako sa stigma ng mga lalaki sa childhood sector. So natatakot ako, medyo nahihiya ako. Alam mo yun. Siyempre pag sinabi mo kasing early childhood education, mostly mga babae, di ba? 80 to 90% babae. So medyo natakot ako. And that's the reason why ang pinurso kong hanapin service crew. Pero maling akala pala yon. Actually dito sa Canada, mas gusto pala nila yung may lalaki sa isang early childhood center. Okay guys, so tapos na yung lunch ko. Babalik na ako sa room. Ang gagawin ko na ngayon is magko-cover na ako ng lunch ng isang teacher, which is in toddler. So dito sa toddlers guys, most of the time ang ginagawa ko lang, pinapatulog ko lang yung mga bata. So right now, tulog sila. Hindi ko pwedeng ipakita picture kasi it's against the law dito sa Canada na mag-take ng photo or picture ng mga bata without the consent of the parents. Pag balik ng teacher, babalik na ako sa preschool. So ayun guys, sa wakas natapos ng aking duty. Uuwi na ako. Mamaya kukwento ko na lang sa inyo yung ibang mga detalye ng mga aking ginagawa dito. So biyahe ulit tayo guys. Sakay ulit ng bus, pauwi ng bahay. Probably 30 to 45 minutes ang biyahe natin ngayon kasi hindi naman nata traffic, hopefully. So ayun guys, nakauwi na po ako. After 45 minutes of travel, andito na po ako sa bahay. At ngayon po ay isa-summarize ko sa inyo yung kung ano yung mga ginagawa ko dun sa Early Childhood Center. Dahil ECA pa lang po ako, or Early Childhood Assistant, at hindi pa ako registered, hindi pa kasi ako tapos mag-aral ng ECE or Early Childhood Education, kaya ang mostly na ginagawa ko ay pag-a-assist lang talaga. So, pag sinabi mong pag-a-assist, ay tutulungan mo lang talaga yung RECE na mag-handle ng mga children kapag meron silang ginagawang activity. Like for example, naglalaro sila or meron silang activity like let's say drawing. Okay, so susubaybayan mo lang yung mga bata, papanoorin mo sila, at kung meron mang gulo,
Siyempre, nandun ka dapat para mag-mediate sa mga bata para maayos yung kung ano mga argument ang ginagawa nila. Or, pag lunchtime na, ay ikaw ay magsaserve ng pagkain sa mga bata. Dito sa Canada, talagang sinusunod nila yung ratio ng teacher tsaka students. Very specific po sila sa ratio dito at talagang kailangan mong sundin yon. At kapag hindi nasunod yon, ay good luck sa iyong supervisor. So, dahil today, preschool ang hawak ko, 1:5. So, ako, 1 ECA at 5 preschoolers. Pero pag nasa school age naman ako, 1:15. So, dito, ang isa sa mga karaniwang tanong ay gumagawa ba ng lesson plan ang mga teachers para sa daycare? Yes po. Gumagawa po sila ng lesson planning. Pero sa ECA, hindi po kami gumagawa ng lesson planning. So, purely assist lang po talaga ang ginagawa namin, trabaho. O, di ba? Napakadali lang. Totoo po yan. Napakadali lang. Mas gusto ko pang mag-work dito kaysa sa food service na very stressful environment. Dito, mga batang kasama mo, mga batang kalaro mo, mga batang kasalumuhan mo. Isa pa sa mga tanong ay mahirap bang alagaan ng mga bata dito? Sa aking 10 years experience sa Thailand, masasabi kong hindi naman ganun kahirap, hindi rin ganun kadali. Okay? Meron kasi silang uniqueness. Iba-iba talaga ang mga bata. So, hindi ko pwedeng ikumpara yung child A sa child B. Pero, to be honest with you guys, okay, just for the sake of this video, para malaman nyo rin kung ano talagang realidad ng schooling dito sa Canada, may mga schools talaga na yung mga bata very challenging. Gaya na lang nung school ko ngayon, which is the St. Francis de Sales. No, medyo challenging yung mga batang hawak ko. Okay? Pero even though na challenging sila, okay lang para sa akin kasi marami akong natututunan, especially yung mga techniques or way para ba you know how to handle them in a nice way, how to handle them when they are doing some arguments, or how to handle them when they are fighting each other. No, kasi hindi may iwasan yan, mga bata yan Kahit na very challenging yung environment, okay lang. Kasi okay din naman yung sahod. Nagre-range po within 19 to 22 ang ECA dito sa Canada. How about po ng mga RECEs or Registered Early Childhood Educators? Well, normally po, depende po sa location nyo. Like for example, here in Ontario, medyo mas malaki dito dahil mas medyo mataas ang cost of living dito. So, meron po akong naririnig na umaabot ng 30 daw per hour. I'm not pretty sure where. Pero sabi ng mga mga kakilala ko, meron na nagbibigay ng 30 per hour. Pinakamababa, I think, is 24. Okay, nag-range po dyan 24, 25, 26 per hour po, something like that. Okay, guys. So, ayan po. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pong i-comment down below para masagot ko sa inyo. Try ko pong sasagutin. Okay, I'm not giving you 100% accurate answers, but I'll try my best to answer all your questions regarding ECEs, RECEs here in Canada. Sa mga nagbabalak pong pumunta dito at mag-aral, magtanong lang po kayo sa comment section. Baka pwede ko po kayong matulungan or mabigyan ng mga idea about being a teacher here in Canada. So, ayan guys, tatapusin ko na po itong video. Medyo mahaba na ata. So, maraming salamat po and I hope you continue supporting our channel, The Avilas. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood dyan sa Pilipinas. Kumusta po kayong lahat dyan at sa mga kababayan ko dito sa Canada. Salamat po. Hanggang sa susunod.